Ang pinagmulan ng isang kultura at paniniwala ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng isang pamayanan. Ito ang nagsisilbing gabay sa pamumuhay, pakikitungo sa kapwa, at pagpapanatili ng mga tradisyon na naipasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Pag-usapan natin ang lugar kung saan may iba't ibang paniniwala na sumasalamin sa kasaysayan, pamumuhay at pagpapahalaga ng mga mamamayan, at ang lugar na ito ay ang Pundol, Balamban, Cebu. Noong Nobyembre 4, taong 1898 ay sa Pundol ipinanganak si Hilario C. Moncado na siyang maimpluwensyang tagapagtatag ng The Filipino Federation of America. Siya ay isang pilosopo, leader at naging kilalang figura sa politika nang tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1946. Ang orihinal na pangalan ng Barangay Pundol ay tinawag na Pugdol na nangangahulugang cut off o trimmed. Noong unang panahon, nahahasa ang isang napakalakas na bagyo sa baybayin na naging dahilan upang maputol, makalbo, at mawalan ng mga dahon ang mga puno sa lugar. Ang salitang pugdol ay tumutukoy sa mga bagay na naputulan ng dulo o nakalbo. Sa paglipas ng panahon, ang salitang pugdol ay nagbago at naging pundol na sa kasalukuyan. May isang pampublikong paaralan sa elementarya ang Pundol at ito ay ang Cornelio C. Melgar Elementary School. Ang tradisyong dapaw-dapaw na pinahahalagahan talaga ng mga tao sa taga-Pundol, lalong-lalo na ang taga-sityo Pundok-Pundol at Kabituunan Pundol. Nangunguha sila ng dapaw-dapaw kapag taob ang dagat. Ginagawa nilang panlilibangan ang pangunguha ng dapaw-dapaw kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang opisyal na kapistahan ng Barangay Pundol ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 3 at 4. Parte na sa kanilang kultura kapag piyesta na may kasiyahan na magaganap, gaya ng kompetisyon ng mga kababaihan na may titulong Binibining Pundol. May mga prosesyon din at salo-salo ng kapamilya at iba pang mga bisita. Ang Pundol ay isang baybaying barangay. Dahil dito, ang pangingisda ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Ang pangingisda at pangunguha ng kinason ay kinukuha nila sa baybayin. Ang mga residente ng taga-Pundol ay may pinaniniwalaan ring mga too-too o mga hindi maipaliwanag na bagay gaya ng mga elemento o hindi pangkaraniwang tao. Naniniwala sila na hindi dapat nakaharap ang hagdan sa pintuan dahil ayon sa kanila ay nagdadala daw ito ng negatibong enerhiya at malas daw ito. Naniniwala rin silang bawal gupitin ang iyong mga kuko sa gabi dahil nakakamatay at tinataboy mo raw ang swerte palabas. Naniniwala silang hindi pwedeng matulog na nasa harapan ng pinto ang iyong paa sa kadahilan ng para ka na rin daw patay na isinilid sa kabaong. Naniniwala sila na hindi pwedeng matulog na nasa harapan ang paa sa salamin dahil hindi raw ito maganda at nag-iengganyo raw ito ng kapahamakan. Ayon sa mga matatanda, ipinagbabawal nila ang pagwawalis sa gabi dahil naniniwala silang para mo na rin daw pinapalayas ang swerte. Kung ikaw ay natinikan ng buto ng isda, ipahawak mo lamang sa pusa ang iyong lalamunan. Paniniwala kasi ng ibang residente na kapag natinikan ka ng buto ng isda, ipahawak lamang sa pusa ang iyong lalamunan upang umano'y mawala ang tinik. Nagsasabi rin sila ng simbako o simbako palayo sa Bisaya na katumbas sa wikang Ingles na God forbid o ang pamahiin na knock on wood.
Sinasabi nila ito kapag may nabanggit na hindi magandang pangyayari upang hindi na ito mangyari o matuloy. Isang literal na kahulugan nito ay magsisimba ako, na sumisimbolo sa paghingi ng tulong o proteksyon sa Diyos laban sa napabalitang kamalasan. Marami rin silang mga pamahiin, lalong-lalo na ang mga matatanda sa lugar kapag lamay na ang pinag-uusapan. May nakapanayam kami na isang residente sa lugar at siya ay si Ate Evangeline. Ayon pa sa kanya na hindi pinapayagan ang pagwawalis habang may lamay upang hindi raw mawalis ang kaluluwa ng yumao. Bawal rin daw mag-uwi ng tirang pagkain o ang tinatawag na handa sa patay. Hindi ito dapat iuwi sa bahay dahil maaaring sumunod ang kaluluwa ng yumao sa iyo. Ipinagbabawal rin ang pagluluto ng pansit dahil pinaniniwalaan ng mga residente na hahaba ang lamay o may susunod na mamamatay sa pamilya. Dagdag pa niya na ang pagsuot ng kulay pula na damit sa lamay ay ipinagbabawal dahil ang kulay pula ay sumisimbolo ng kasiyahan at ang pagsusuot nito ay nagpapakita ng kawalang galang sa namatayan. Yan ay ang aming nakalap na impormasyon tungkol sa pamahiin sa lamay ng taga-Pundol. Subalit, may mga ibang tao na hindi naniniwala sa mga pamahiing ito. Ngunit, hindi natin sila masisisi dahil kung tutuusin ay walang siyentipikong ebidensya na makakapagpatunay na totoo ang mga pamahiing ito. Sa kabuuan, ang kultura, tradisyon, at mga paniniwala ng mga taga-Pundol Balamban, Cebu ay nagpapakita ng kanilang mayamang pamana, pagkakaisa, at pagpapahalaga sa kanilang mga tradisyon. Bagamat patuloy na nagbabago ang panahon at dumarami ang makabagong impluwensya, mahalagang mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang mga kaugaliang ito upang hindi mawala ang kanilang natatanging pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at paggalang sa kanilang kultura at paniniwala, na ipapakita natin ang kahalagahan ng ating kasaysayan at ang pagkakaisa ng ating pamayanan.